Nagkagire ng mga pulis at mga ralista ngayong Labor Day, di bababa sa 3 pulis ang sugatan. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, sa panig naman ng mga ralista ay ilan ang nasaktan at ano talaga ang punot dulo nitong kaguluhan? So far, Jiggy, wala namang naitalapang bilang ng mga nasugatan sa hanay ng mga ralista. Sumiklab kasi yung gulo sa ginawang Labor Day protest nang biglang tangkain na lumapit ng mga ralista at sumugod sa may bahagi ng US Embassy dito sa Maynila. Pero naharang naman sila ng mga pulis na nakabarikada sa may bandang Calao Avenue. At sa gitna ng pamimilit na makalagpas sa naturang harang, isang pulis ang biglang sinuntok ng isang ralista. Meron din daw hinampas na mga kawayan at kinalmot, kaya nga tama ka, hindi bababa sa 3 ang mga sugatang pulis na agad namang nilapatan ng lunas. Meron din daw isang pulis na hinablutan pa ng cellphone habang nagvi-video sa ginagawang rally. Git ng Manila Police District, pinaiiral pa rin nila ang maximum tolerance sa sitwasyon. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ng grupo ang kanilang rally or programa kahit walang permit sa lugar at hindi maituturing na Freedom Park itong kahabaan ng Calao Avenue. Narito ang pahayag mula sa mga nag-rally. Na araw ngayon ng paggawa, bakit kailangan harangin yung mga manggagawa na wala mang ginagawa? Walang armas yung mga manggagawa, kundi magsalita lamang, manawagan sa kanilang mga hinaing. At Mon, ngayong Labor Day, anong panawagan nila itong mga nagprotesta? Jiggy, panawagan nila na protektahan pa rin yung karapatan ng mga manggagawa lalo sa panahon ngayon na krisis, di ba? At hiling nga nila gawin daw na 1,200 ang minimum wage across the board. Bukod dito, itigil din daw ang kontraktualisasyon at alisin ang income tax para sa mga middle class earners. Narito ang kanilang pahayag. Minimum na 695 ay hindi na nakasasapat. Ngayon ay halos nilamon na ng inflasyon. Tandaan natin na hindi naman nakukuha ng mga manggagawa ang pinakamataas na minimum. Malaki ng bawas pag dumating sa kanya, kaya halos nangangalahati. At sa panig ng DOLE ay anong sagot nila sa hinaing ng mga manggagawa, Mon? Ayon sa DOLE, Jiggy, patuloy na pinag-aaralan pa rin naman daw ng NCR Wage Board yung mga petisyong humihiling ng nasa 200 pesos hanggang 800 pesos na dagdag sa kasalukuyan na 695 pesos na minimum wage dito sa Metro Manila. Ilalabas daw ang resulta ng wage hike petition sa mga susunod na buwan. Actually, aabot sa 16 na wage hike petition ang natanggap ng DOLE. Jiggy. At meron ding mensahe ang Pangulo ngayong araw ng paggawa. Yes, Jiggy, sa mensahe nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayong Labor Day, kinikilala niya ang mga manggagawa na araw-gabi ay nagsisika para sa kinabukasan ng bansa. Tiniyak din ng Pangulo na ang pagpaparami ng mga trabaho at pagprotekta rin sa mga manggagawa. Sa pagbisita nga ni PBBM sa General Santos City, dinaluhan pa niya ang isang job fair doon. At sa kanyang speech, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga manggagawa at kanilang mga sakripisyo para sa bansa ngayong Labor Day. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.